Na, ano? Pinakamahalaga naman din naman yung kurso natin, kundi kung nasan tayo. Sa bawat career milestone ko, so lahat ng desisyon ko, talagang dinadaan ko sa discernment process. Ignatian discernment. Yeah. Actually, ever since naman I started playing volleyball, dinedicate ko na rin talaga yung buhay ko kay Lord, kay Mary, and kay Lord. And then, yun nga. Hopefully I find, the Lord leads me to the right images. Pakiramdam na minsan ay nananalo ka. Of course, there will be celebration, yung saya, pero minsan sa buhay kailangan din pala nung pagkatalo. Yan ang naramdaman ng ating kaibigan na si Miss Gretchen Ho, isang dating volleyball player ng Ateneo at ngayon ay isang reporter. Ngayon ay abangan natin ang kanyang kwento dito sa episode ng Sensei. Ngayon ay kasama ko ang isa kong napaka matalik din na kaibigan dahil maraming taon na rin kaming nagkasama. Kasama ko ngayon si Gretchen Ho, no? Gretchen, mag-hello ka muna sa ating mga manonood. Hello po sa mga fans ni Romar. Hindi naman, grabe. Welcome dito sa aking farm. Wow. Nakarating tayo dito. Yun nga eh. Tapos with ambience pa and everything na Siguro, gusto ko dive in tayo kaagad eh. Ayoko nang paligoy-ligoy pa. Para at least makarelate din ang mga tao. Dahil alam ko we are from this era. And kanina, bago ang filming na ito, naririnig kitang kumakanta-kanta. No? Talaga? Kumakanta ako yes, kanina? Yes. Ano ang iyong favorite na 90s song? Ang hirap naman. Sige, song na lang, song. Sige, 90s na lang. 90s, sige, 90s. Gone by NSYNC. Anong lyrics nun? Kalimutan ko na. Paano mo siya naging favorite tapos nakakalimutan? 90s pa eh. Hindi, 90s. Sige na. Sige. Simula na lang tayo sa unang kinabaliwan ko. Okay. Which is Sponge Cola. Sponge Cola? Jeepney. Oh my goodness. Bumaba Hindi naman siya 90s sa ba siya? jeepney. Pero anyway. Bumaba ako sa jeepney. I think that was 2000s. Ay, share ko. Okay lang. O sige, okay na lang. Pero, okay lang. Bakit Sponge Cola? By the way, gumawa kami ng covers with 5 siglo ng Sponge Cola before. Tapos binigyan ako ng t-shirt na yan. So shout out kay Lael, kung nanonood man kayo dito. Armo Gosh and Ted Mark. So, bakit yun? Anong meron sa kantang Jeepney? Hindi ko alam, sobrang relatable lang talaga nung kwento, yung pagkakakwento nung kanta. And I think hindi lang sa Jeepney, kundi sa maraming kanta ng Sponge Cola. Ang galing nila lumikha ng Tagalog songs. And naaaliw ako sa lalim ng Tagalog nila. Kaya kung magtatanong kayo kung bakit ako magaling managalog, relatively dahil sa pakikinig ko ng OPM. So, para habang pinapakinggan ko na memorize ko, tapos nagagamit ko kahit sa salita ko. Nag-translate siya, kinailangan ko pala siya sa mundo ko ngayon sa telebisyon. So, speaking of itong songs, alam mo yung isang thing that we can relate with Sponge Cola ay mga kapwa-Atenista natin sila. Oo. Diba? Mga kapwa-Atenista. Si Gretch ay hindi ko na lang sasabihin, aaminin mo ba kung anong batch ka sa Ateneo? Oo naman. Sige, go. Loud and proud, 2012 and 2013.
Bakit siya 2012 and 2013? Kasi dalawang graduation ako. So, nag-double major ako in management engineering and Major. communications. Oo. Kaya dalawa rin yung graduation ko. Because we were playing in the UAAP, so 5 years. And yung ME required katapusin in 4 years. So, I had to look for another course to study to extend to 5 years, which was COM. Yeah. So, kaya ako dalawang graduation. Pero saktong-sakto, no? Sa Ikaw ano ka ba? BS Management. Business management. Dating management honors, Mga pero... GG-SOM. dating honors na hindi na naging honors eventually. Kasi, hindi na. Grabe ka naman. Hindi kasi hindi na ano ako, dahil sa accounting. Na, ano, Pinakamahalaga naman din naman yung kurso natin, kundi kung nasan tayo. kung diba? ano yung ginagawa natin. Nakikita naman natin na kahit management students kaming dalawa, Yes. pareho kaming nasa kakaibang landas. Oo nga Wala eh, kami parang- sa corporate world, kundi dito kami sa farm, Sa field, nasa Bukidnon. nasa Bukidnon. So, siguro mas matimbang doon more than the degree and the course is yung Jesuit education. Yeah. Alam mo, ito, isang side kwento ha. Hindi ko alam kung naalala to ni Gretch nung minsan na kwento, nag-uusap-usap kami. Kasi madalas kami mag-live talk. Madalas tayo mag-live talk. And hindi ko alam kung naaalala mo yung sinabi mo sa akin na, alam mo, Romar, kung kunwari meron lang Jesuit na babae, papasok ako. Nakilala mo bang binring ako Naalala mo pa? Naalala ko yun. Kasi feeling ko para kung female Jesuit. Dahil, sige nga, let's talk about Woman that. in action. Sige. Always being sent out. Always, lagi naglalakbay. Laging may gustong puntahan. And laging parang sumusuyod. And I think that's what I'm trying to do here. Kahit sa ngayon ay ang nakatayo pa nandito ay yung pahingahan ko. Pero nagsisimula na kami magsaka, mag-farm ng konti, magtanim here and there. Pero eventually, I want to do something with the community here to be able to help the community here. And siguro yun yung ano, ewan ko, parang siguro yung pagiging simple rin ng mga Jesuita, admire ko, and yung discernment. Lagi kong kaakbay yung discernment na natutunan ko sa Ateneo Christian Life Community of which I was part of sa bawat career milestone ko. So lahat ng desisyon ko talagang dinadaan ko sa discernment process. Ignatian discernment. Yeah. Bukod doon, mahilig tayo magmuni, magtanong, kung Madali tayo bakit, ma-disturb. paano Yeah. mo, bakit ba ako nandito, ano nga bang ginagawa ko, sapat ba to, tama ba itong landas na tinatahak ko, yung mga ganong katanungan. Yeah. Kahit ikaw ay nasa rurok ng tagumpay. Kahit kami, lagi kami nasa TV everyday, lagi mo pa rin tinatanong ako ba, yung work ko ba dito, may impact? Tama ba yung impact na nagagawa ko? Sapat ba? And I guess kasama doon yung lagi kaming nakikita sa public eye. We are always under public scrutiny. Kaya minsan may danger na to conform or may danger to try to use the popular trends para sumikat ka palalo. Pero ibabalik tayo doon sa, ano ba mission ko? Ba't nga ba ako nandito? Ba't ako dinala ni Lord dito? So I guess yung constant discernment na yon, feeling ko, para akong Jesuitang pinadala sa unknown na mundo. Kasi hindi ko naman inasahan na ako ay pupunta sa mundo ng media, pupunta sa mundo ng showbiz. Dahil ang unang track ko talaga corporate sana. Corporate marketing. Yeah. Public service has always been there at my at my core. But I never thought I would be here kung nasaan ako ngayon. Kaya parang sabi ko, sige na Lord, bahala ka na. Ikaw na gumamit sa akin kung saan mang paraan o anumang paraan gusto mong gamitin. Yung kamay, yung boses, yung buhay ko. Lagi nating tinatandaan na everything happened to me. I think I was very fortunate that during our batch, sobrang sumikat yung volleyball. Yeah. Diba? Parang biglang pumutok Nag-boom. Sino nga ba yung mga Si Phil, si Z, si Jem, si A, kami Fab Five.
But we never thought that it would get this popular, that we'd actually make careers out of it. But it was the perfect timing, perfect set of people, perfect opponent, perfect storyline. Yeah. Kaya nag-boom. So, hindi ko na maalala, nag-champion ba tayo? Hindi kami nag-champion sa UAAP, pero first time namin nadala muli yung Ateneo sa finals ng back-to-back. So, pagka-graduate namin, sila Eliza, yun yung nag-champion. So, parang part kami noon, no story na yun. Pero di ba, doon pumutok yung volleyball. First time kami naglaro sa MOA Arena, kami yon. Nadala namin yung volleyball sa Araneta. Tapos, 19,000, alala ko nung panahon namin, pinakamaraming nanonood. Parang sabi ko, Lord, what are you doing to my life, to our lives? Dati nung bata ako, nanonood lang ako ng PBA with my dad, and I wanted to be a basketball player. And he would bring me there, and I would just watch the coaches, how they do things. And then, many years later, I find myself inside the court, playing in Araneta. Yeah. Parang, Lord, bakit? Ano nangyayari? How was the feeling, no? Yung first time that you actually played in front of in Araneta? Goosebumps. Goosebumps talaga. So, what I would do in Araneta, hahawakan ko yung floor, tapos maggaganon May cross doon, di ba? Pagpapasok ka? Pero hindi yun ang inaano ko. Yung floor. Yung ritual ko is nag-sign up the cross ako habang nasa court. Tapos, I just look at the crowd and absorb the moment and just thank God for the miracle that, happened before our very eyes. And we were part of that. And kung hindi ako nag-extend ng 1 more year sa Ateneo, I probably would not be in the media. Kasi nagpumunta ako sa Mirador sa Baguio. Tapos, nagdasal ako kung mag-extend pa ako ng 1 year. And the Lord told me in prayer to, yes, mag-extend ka. So, nung nag-extend ako, doon lalo sumikat yung volleyball at doon ako na-offeran to do TV work. So just for context, no, ako din, nag-8-day silent retreat. Did you go through the 8 days? Yeah, 8 days. It was 8-day silent retreat. Kaya parang we're very Ignatian in character. Which also is, this month, July, is the Ignatian month. It's okay. where, kaya parang... Bawal magsalita ng isang linggo. Bawal magsalita ng isang linggo. Tapos, grabe sa Mirador. Nagigising ako doon, 3 a.m. araw-araw. Huy, ako din. Oh my God! Oh my gosh. Ako rin. Nakakatakot, di ba? Totoo. Tapos, every day. Tapos kausap ko after yung mga kasabay ko Same na nag-8-day retreat. Nagigising din ba kayo at 3 a.m.? Oo. Without an alarm. Without an alarm. So, nangyayari, nagtatago ako sa kumot ko. Hindi ako tumitingin talaga. Kasi feeling ko may nakatingin sa akin. Oo. Tapos sobrang daming blessed souls. Pero, ang Mirador kasi, for the context of people din, di ba? Yung Mirador is the Jesuit retreat house in Baguio City. Di ba? Yan yung, ang alam lang kasi ng mga tao, yun yung, di ba yung may Mama Mary sa pinakatuktok. But after, if you go beyond dun sa kay Mama Mary, nandoon yung Jesuit retreat house ng Mirador. And my senior silent retreat kami. We could take that before we graduate. Yes. So yun yung naging life-changing for me. So doon, ME graduate, pag-graduate ka ng ME. Pero doon mo na, kumbaga, narinig yung discernment din kay Lord na I will... So sabi ko, ever since naman I started playing volleyball, dinedicate ko na rin talaga yung buhay ko kay Lord, kay Mary, and kay Lord. And lagi ko na lang pinapaalala sa sarili ko na huwag mawala doon sa dahilan why I'm here in the first place. So all of this, all of the blessings, and I think we're not given to me just for my enjoyment. It's really to be able to help and share those blessings with other people. Pero I am also in the process of growing through that. And also, syempre, parang feeling ko hinuhubog pa ako ng Diyos para maging talagang prepared ako to make those impact. Alam mo, I would just like to echo yung experience mo sa Mirador, that it was very deep, no? Itong yung insight mo kasi nagma-manifest siya. Kanina nung nag-uusap lang tayo, gusto mo na magpatayo ng krus dito sa ano nga bang tawag dito sa retreat? Farm retreat ko. Anong pangalan niya? Annie. Named after my mom. After your mom.
farmhouse, farm area. Nagpaplano si Gretch na magtayo ng Mama Mary place dito. So, pupunta ka dito and then lalagyan ng Mama Mary dito. Kasi si Gretch, may devotion siya, of course, dahil galing siya sa Immaculate Conception Academy, gusto niyang piliin either Immaculate Conception or Guadalupe. So, nagtatanong sa akin, Romer, may kakilala ka bang pwede magpagawa? So, hopefully, magawan dito ng area. Parang prayer spot, no? Annie's Farm Retreat, tama ba? Gusto magpatayo ni Gretch. Gusto mo magpatayo ng cruise na nasa Mirador, which is yun nga yung parang resurrection na cross, tama ba? Yun yung ano. And then... Grotto. Yeah, Naghahanap grotto. ng image ni Mary. And then, yun Hopefully, nga. the Lord leads me to the right images. Yeah. To place there. Oo. May parang gusto magtayo din ni Gretch kasi ng spot dito. Parang prayer spot. And hopefully, this place will lead other people to the Lord. And for me, the impact of this place, halos every weekend nandito ako. Talagang malaki yung tinulong sa mental health ko. Mm-hmm. Kasi toxic yung balita yung cycle of the news. Mm-hmm. But being here refreshes my soul. Mm-hmm. And I want to do the same thing for other people. Na when they come here, they get a chance to disconnect. They get a chance to reflect. And to have some silence and to appreciate nature and to get back to their core. It's what this place brings me. Sana matulungan ko rin yung ibang tao na mahanap yun. Speaking of helping other people, nakwento mo rin nung minsan na parang you'd like to help the community around this farm retreat house din. Parang in what sense? Well, dito sa kung nasan tayo, talagang umuusbong na yung tourism. Marami nagpupunta rito para doon sa ilog na yan, sa tabi natin. Nagka-camping yung mga tao madalas. And ito nga yung pahingahan ng marami dahil malapit lang tayo sa Manila. Pero yun nga lang, pag nakita mo yung mga communities dito and yung pang-araw-araw, I feel like there could be more done in terms of actually helping their lives improve along with the growth of this community. Na hindi lang mga Manilenyo, katulad ko, mga dayo, yung nakikinabang, kundi yung mismong mga locals na sila naman talaga yung stakeholders dito. So para maramdaman nila yung pag-unlad, kailangan isama mo sila dun sa growth na yon. And how do you do that? Through sustainable ecotourism initiatives and livelihood projects. So hopefully, kapag naayos ko na yung lugar ko, dito makapag-invite tayo ng mga taga-TESDA na magtuturo sa mga locals, paano nila professionalize yung pagtanggap sa mga turista, maka-learn sila ng mga skills to create high-value materials that they could sell, and all the other things pa that is part of that ecotourism chain. So, yun nga lang, sa ngayon, weekends lang kasi ang oras ko dito. Kaya hindi ko pa talaga siya matutukan. Kaya dinadahan-dahan ko talaga yung growth niya. Hopefully, eventually, magawa natin yung plano natin. I think, nakakatuwa pa dito, nakakapagyaya ako ng mga tao. Kasi na-excite sila, gusto nila makita dito dahil maganda yung lugar. So, it's also a chance for me to network, to talk to people. Dahil pag nasa Manila tayo, lagi tayo nasa cellphone. Totoo. Pero pag dito talagang mababa mo, kasi sobrang ganda na nakikita mo parang ayaw mo na mag-cellphone. Yun yung nangyayari dito. So this is a place where people like bond together. And bukod dyan, ang daming natututunang life skills dito. Feeling ko, this place is so humbling. It shows me that there's still a lot to learn. And also, ayaw naman natin na papasok tayo dito and sabihin natin na magiging savior tayo or what, diba? It's more of really getting to know the locals, understanding kamusta yung buhay nila, paano ba tayo makakatulong na magdala ng trabaho, mas maraming trabaho dito, ano ba yung klaseng trabaho na hindi magiging kapahamakan sa kalikasan, and
paano ba natin malalagpasan yung mga hurdles na weekend lamang ba may trabaho? Paano kung weekday? Anong gagawin sa weekday ng mga tao rito? Construction lang ba? Per ano lang ba? Per project lang ba? Yun yung mga bagay na feeling ko actually napaka-aktibo ng mga nakatira dito, yung mga lokal, pati yung mga campsite owner dito. Kailangan lang din talagang magkaisa para pumunta sa isang direksyon na feeling ko yung direksyon na yun, parang kailangan pa siyang i-map out. Parang where do we go? We have a really good place here that we should protect and that we should honor and that we should make sure it will last so many other people could enjoy it fruitfully, bountifully, and how do you do that while carrying the locals here? So yun yung mga katanungan na subject ng aking mga pag-iisip. Pagninilay? Oo. Sana, I mean, like, it's a long-term thing. And hopefully, whatever I learn in this community, I take with me to other communities. But I feel like this is my starting point. And then, pag naglakbay na ako sa ibang lugar, sana madala din natin yung mga learnings natin. Itong yung kitang-kita ko sa'yo yung being Ignatian in a sense na you don't just find God in your own personal relationship with Him, but also, yun nga, parang outside Diba? Parang we meet God where He Oo, is. kasi mga diba? Jesuita, ganyan. Ganun diba? Finding God in our journey, in Yes. whatever we are sent out to do. Parang it's not limited to the church and Sunday Mass, but beyond that, to the actual living of life. So, kaya rin siguro Woman in Action. Yeah. Kasi ako very impatient ako. Gusto ko talaga may gawa Kaya every punta ko dito talagang may improvement. Kami talaga yung mismo, nagtatanim nitong grass na to. Kami yung nagse-set up ng mga solar na ilaw. Kami yung, yung nagla-landscape dito. Tapos yung, kumbaga parang dahan-dahan namin pinapaganda itong lugar na to. Yung nagtatanim doon sa herb garden, checking out what's best, no? I think yung ganon na every time pumupunta kami rito, dahan-dahang paglago ng lugar is actually faster than parang a one-time big time thing. Kasi mas consistent consistent ka na nag-grow ka. Ops, wait, teka lang. Papatuloy tayo sa susunod na episode ng Sensei. Yung kami dito ng Karina, kinain yung lupa namin. Magmemeta ako ngayon Ano sa palagay mo ang dapat tanungin ko sa isang Gretchen Ho? Baliw ka ba? Ang basila. I would say that this is the real me. Talagang mahilig ako sa mga ganito. More than the glamorous life, actually. Hopefully, mag-grow pa tayo sa ganyan. You know, it's always been a walk with the Lord.